Yo, what's up mga kagunting? Kumusta kayo? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Matagal-tagal na naman po tayo na hindi nakakapag-tutorial. Pero nakapending po yung mga tutorial natin tungkol sa mga pag-aaral sa paggugupit. Tamang videos muna po tayo para sa gupit. Pero yung tutorial po, mga pending muna po. At shout out nga pala sa ating mga supportive channel dyan. Mga kagunting, tungkol pa rin po sa ating clipper yung ating pag-aaralan. Alam nyo mga kagunting, yung mga baguhang barbero dyan, ang hinahanap nila yung mga magagandang klase ng razor. Pero wala silang pambili. Kasi po yung mga nagbablog dyan ng mga kaparehas natin ay napakagaganda ng mga clipper nila o razor nila. Bukod sa maganda na, malalakas pa. Ayan. Sa kabila ng pagkagusto nila na bumili ng clipper na magaganda na at malalakas pa ay wala naman silang pambili. Wala tayong pambili. Ayan, kagaya ko po, wala tayong pambili. Ang mga kaya lang po natin na bilihin ay yung mga mabababang presyo lang. Pero mayroon pong mga clipper na mabababa ang quality pero ay mabababa ang presyo pero magagandang quality. Inire-recommenda ko po dyan sa inyo ang mga W Mark, yan magaganda po yan. Mga Ubator, yan magaganda po yan. Ito pong Mid-Show, maganda rin po yan. At isa rin po na nakita ko na napakaganda na clipper ay yung FX8R Barbers. Yan po, tatlong kulay lang po yan. Meron po yung itim, pula, tapos green. Pero yan po ay nahawakan ko na pero hindi sa akin kasi wala pa tayong pambili. Pero malakas po yan, malalakas yan. Lalo na yung FX8R na yan. Isinare po yan, pinakita po sa akin ng kaibigan ko na isang barbero din. Shout out nga pala sa kanya kay Biglang Gwapo. Yan, barbershop, shout out. Sa kanya ko po nakita yung clipper na yan, napakaganda. Ako po ang gusto ko pong i-share sa inyo mga kagunting ay nagko-customize po ako ng mga sirang clipper. Then ina-upgrade ko na lang. Pero yung mga gawa ko mga kagunting ay kayang makipagsabayan sa mga mamamahaling clipper. Yun nga lang, ang housing po nito ay talagang hindi na siya plastic. Gawa na po siya sa mga kawayan. Kaya pagdating siguro ng time na medyo sisipagin ako, makakabili tayo ng mga sirang clipper, makakapag-customize ako. Then, pwede ko po yan natin ibenta o iparapol para magamit po ng ating mga solid na supporters o subscriber dyan. So nga pala mga kagunting, ang kailangan talaga naman sa paggugupit yung unang-una, matalas yung talim ng clipper. Anak, akin na da. Sumunod yung komportable na hawakan. Yan. Tapos, hindi siya ganun kabigat. Malakas ang makina. Yan. Yan ang mga kailangan talaga ng mga barbero. Lalo na sa mga nag-aaral kasi hindi po nila maayos yung gupit pag hindi maganda o mahina yung kanilang clipper. Mga kagunting, nakakita na ba kayo ng clipper na triple speed? Ayan. Ito po yung gusto kong i-share sa inyo. Ito po ay customize ko lang at sarili ko po itong gawa. Siguro sa buong Pilipinas, ako lang ang nagko-customize ng mga ganito. Ganon tayo, mga Pilipino magaling sa mga customize kahit hindi na pwede pa rin. Basta gumagana pa. Ito nga pala mga kagunting yung gusto kong i-share sa inyo na triple speed na clipper na akong kinustomize. Ito po ay gamit ko na. Pero sa ngayon, 2 days ko pa lang itong kasing nagawa. Pero marami po akong clipper na kinustomize. Siya po yung ginagamit ko sa aking shop. Yan. Ang gamit ko lang kasi doon na binili na original pa lang ay yung Ubator na kulay puti. Yan lang po yung stock, standard na binili ko na ginagamit.
Then the otherwise, yung mga iba na mga customized na talaga. Para makatipid kayo, pwede nyo rin po yung i-customize. Ayan. Mag-isip lang po kayo ng gusto nyong style na housing ng clipper. Umukit kayo ng kahoy, then lipat nyo lang yung kanyang katawan doon sa bahay. Magagamit nyo na. Ito nga pala mga kagunting yung aking kinustomize. Ayan. Ito pong clipper na aking ginawa na ito ay removable battery na po siya. Ayan, may battery po. Transparent po yan lahat. Transparent yung battery. Transparent yung makina. Kasi para may pasukan ng hangin. Kasi po ito, sa lakas ng ikot ng makina, umiinit po ito. Mas maganda, konti, medyo malamig. Presko. Ayan po. Ayan. Ibig sabihin kalansay po. Ito na po yung motor niya. Yan na yung motor. At mapapansin ninyo dito, mga kagunting, triple speed po ang bilis ng makina na to. Ibig sabihin po, mayroong segunda, may primera, segunda, tercera. Yan. Ito po, dalawa po yung kanyang switch. Napapansin ninyo. Yan. May switch po yan, dalawa. Tapos, meron pa po dito. Okay mga kagunting, sasalpakan po natin ng battery para marinig ninyo. Ito po ay kagamit-gamit ko po yan. Baka sabihin po ninyo ay ano lang to, hindi ko ginagamit. Ito po. Yan po yung kanyang lever adjuster. Ganyan po yung kanyang align ng kanyang talim. Hindi po siya kagaya ng standard na nakaganito. Ito po nakaganon na. Kasi po para sa akin po ay malaki po ang advantage ng ganitong alignment ng blade para sa akin. Ito nga pala mga kagunting yung aking mga bala rito. Ayan o. Mga bala ko. Ngayon mga kagunting, lalagyan natin para makita ninyo talaga na gumagana ito. Kung gaano pati ito kalakas, mga kagunting. Ito po is transparency battery. Ayan, gumana na kasi napindot pala yung switch. Ayan, meron na po siya transparent battery, transparent po yung kanyang motor para malamig at madali po siyang linisin kasi wala na siyang sasagabal. Yan. Ito po yung patungan ng kamay. Yan o. Para hindi na po hawak dito. Dito lang. Nakapix yung hawakan. Papakita ko po yung kanyang unang speed. Pakinggan nyo lang po. Ito po yung unang tulak po. Yan yun po yung andar niya. Pakinggan nyo lang. Sumunod po yung pangalawang speed. Ito po yon. Yan. Napakatuloy na po nyan. Ang pangatlo po nyan, yung malakas na talaga, ginagamit po sa makakapal na buhok. Ito naman po yan, oh. Babalik na rin po natin. Then another switch. Pakinggan nyo kung magbabago yung tunog ng makina. Sobrang tulin po ng makina na yan. Napakalakas. Magre-reduce po tayo ng bilis. Tingnan po ninyo, pakinggan ninyo kung magbabago. Iyon po natin. Humina po. Sumunod po. Pakinggan po ninyo kung ihina pa ito. Ay, namatay. Sobra. Ayan. Pangalawa. Yung una pala yan. Ayun, yung pangalawa. Then, back natin. Yan yung una. Yan yung off. Ulitin ko po ulit. Ito yung una. Pakinggan nyo pong mabuti. Yan po yung triple speed na ginawa ko na transparent na razor. Ito po ay kagamit-gamit ko talaga. Kaya kung gusto nyo mag-order nito, loobin makagawa tayo at meron tayong pagkakataon. Gagawa po tayo.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating YouTube channel at shout out po sa inyong lahat na supporters dyan. Marami pa po akong DIY na ginawa, maging trimmer po yan. Meron po akong ginawa na trimmer na razor na trimmer. Malaking trimmer, razor. Kaya po siyang parang pinang-aahit na siya, pinang-lalining. Kaya isi-share ko po sa inyo sa susunod na ating vlog kung paano po ito gawin, kung paano i-set up. Ituturo ko po sa inyo. Mag-antay-antay lang po kayo. Yun po ay gagawin kong mga tutorial. Kasi po, sa ngayon po, pinapakita ko muna po yung mga paggugupit. Pero yung sa tutorial, pending muna po ako kaunti. Kaya abangan po ninyo yung ating mga tutorial ulit sa susunod. Pero po focus muna po tayo sa paghahawak ng mga razor. Paano po ito igalaw. Paano iangat. Saan ibaba. Kung saan pwedeng itaas. Kung paano ang paghawak at pagpitik nito. Doon po tayo tututok ngayon dahil tutulong po tayo sa mga gustong matutong maggupit ng mga baguhan dyan. Siya nga pala, yung mga magagaling na dyan, pakidagdagan po kung ano po yung ating pwedeng i-share sa kanila at gawan po natin ng video at nang makatulong tayo sa kanila. Yun lang po at maraming salamat po. God bless po sa ating lahat at ingat pong palagi. Rex87 po, palike, pakishare at pakisubscribe na rin. Bilisan mo kumilos, huwag kang pakingi pa, ano,